Magandang oras, mga ka-art lover. Meron na naman tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Nako, pulis na naman. Di ba? Nung isang araw ay 6 na pulis nang hold up sa isang subdivision. Kinakapkapan lahat ng dumaan. At kahit kung anong makapkapan na mayroong kantidad, kinukuha katulad ng mga cellphone at pera sa bulsa. Talagang hold upan ng harap-harapan. No? Timbog na ang mga pulis na yun. Ngayon, meron na namang 7 na namang pulis. Bakit ganun? Parang gang sila, no? Parang mga gangster. Parang ano sila, grupo talaga kapag mag-operate. Hinold up naman yung yung truck, delivery truck. Hinold up at kinargahan yung truck ng mga illegal na mga kargamento nitong mga pulis na to. Kaya eto, atin mo na panuorin ang balita courtesy ng GMA 24 Oras. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pulis na nasasangkot sa iba't ibang krimen. Pinakabago ang staff sergeant na kabilang sa 8 inaresto dahil sa umunoy pagdukot sa delivery driver at pagtangay sa truck nito para kargahan ng mga nakaw na kable. Nakaw na kable sa sa Meralco . Grabe naman tong mga pulis na to. Pati yung mga kable ng kuryente pinagnanakaw na. At dinukot, ginapos yung driver ng truck. At ninakaw yung truck tapos kinargahan ng mga kable. Ay dapat dito kurintihin . Itong 7 pulis na to, dapat ang sentensya niyan ay death by kuryente. Kasi mga kawad ng Meralco pinagnanakaw pala . Okay, balik tayo sa balita. Nakatutok si June Veneracion. Sa hot pursuit operation Ayan, ng Manila timbog, Police District, isang pulis at 7 iba pang sospek ang arestado sa Maynila. Isinasangkot sila sa mga mabibigat na kaso, gaya ng grave coercion at pagdukot sa isang delivery driver. Nahaharap din ngayon sa reklamong administratibo ang arestadong pulis na may rangong staff sergeant. Grave offense lahat ito. Carnapping, kidnapping, theft, at saka grave coercion. Sabi ng biktima, nagpabook ang mga sospek ng delivery truck. Pero parasahan umanong kinuha ng mga sospek ang manibela na idiniretso sa Imus, Cavite mula Tondo, Maynila. Sa Imus, ginawang sakayan umano ang kanyang truck ng mga nakaw na kable. Tinakot lang po. Ano sinasabi? Opo, kasi sabi niya, yung driver ko na lang, ayoko kasi bigay yung sasakyan, ma'am . Kaso sabi niya, huwag kang mag-alala, pulis naman din ako. Dinadala pa yung pangalan ng kapulisan . Dapat yan, pagsasampalin yan ng mga pulis, yung mga pulis na yan . Nako, grabe no. Sa hanay ng kapulisan, merong masasamang elemento, meron ding mabuti. Pero sa tingin ko, 60% ang ang masama diyan at 40% yung mabubuti. Yun yung nakikita ko . Mga kababayan, kaya nakakalungkot talaga to. Bakit nangyari ito sa kapulisan na imbis sila yung magproteksyon sa bayan, sa mga taong bayan, ay sila pa yung nananakit, ng hold up, ng tulis, nagnakaw. Katulad nito, wala na yatang na hold up, kaya ninakaw na nila yung mga kable or mga kawad ng kuryente ng Meralco. Tsaka ibibinta doon sa junk shop. Dahil marami yan, kaya imbis na mag-arkila sila ng truck, di ba? Ay nang hold up din sila ng truck, nag-hijack. Ginapos yung driver, ginamit yung truck, kinargahan ng mga ninakaw nila na kable. Grabe, sobrang talaga, grabe naman talaga ng mga kapulisan yan. Bakit diyan sa Metro Manila ang no? Bakit ganun ang uso diyan na ang mga pulis diyan ay illegal at gumagawa ng mga gawain ng mga kriminal? Well, alam na natin ang buhay kasi sa Metro Manila. Ito yung dahilan yan mga ka-art lover mga kababayan, kung bakit ganun kasama ang mga kapulisan diyan sa Metro Manila, pero hindi lahat, di ba? Dahil ang mga tao diyan ay kapit patalim halos lahat. Maliban sa mga milyonaryo na stable yung kanilang pera. Diyan sa Metro Manila ay araw-araw kang kinakabahan dahil napakagastos diyan sa Metro Manila. Kung nagrerenta ka lang ng apartment, di ba? Pagkain mo pa, panggasolina mo pa. Very uncertain ang buhay sa unpredictable ang buhay sa Metro Manila. Kaya nga, mga kababaihan dyan ay kapit sa patalim . Kaya may mga sugar daddy, yung mga estudyante dyan,
Yung iba dyan, kahit nagtrabaho, mayroon pa rin sugar daddy. Kaya itong mga pulis, ang dami-dami kasing mga kabit nito eh. Nasa 3 to 5 yata, 3 hanggang 5, maraming kabit yan eh. Kaya nagawa nila yung ganito dahil humihingi yung mga kabit eh. Isa-shopping pa yung mga kabit. Di ba? Mga pulis dyan, kaya tinatawag na pulis matulis eh. Kasi daming mga kabit. Diyan sila sa kabit na nadadali. Kasi yung bawat kabit humihingi left and right eh, left and right. Kaya hindi kakasya yung sweldo ng pulis na 40-50 mil. Ang laki-laki na nga ng pulis eh. Ako, guro ako eh, ang liit-liit ng sweldo ko. Tapos yung inuna na tinasa ng sweldo, pulis. Eh, sila pa yung nang hold up sa sa taong bayan eh, dapat hindi yan taasan ng sweldo kasi nang hold up pa rin eh. Ang dapat taasan ng sweldo ay mga guro. Dahil guro ang nagmold ng mga kabataan. Itong pulis sana, kung hindi lang itong mga hold-upper, itong nasa balita, hindi lahat meron namang matino na marami-rami, pero marami talagang kampo ng demonyo. Kaya nagawa nila ito dahil sa kanilang mga bisyo. Yan ang totoo niyan. Number 1 na bisyo nila, marami talaga silang kabit at asawa, hindi lang isa. Kaya kulang na kulang ang 50 mil na sweldo kaya ng hold up. Okay, balik tayo sa balita. Ang pagkakaresto sa staff sergeant ay isa sa mga pinakabagong kaso ng mga tinaguriang scalawags in uniform. Nung nakarang linggo lang, sinampahan ng reklamong 3 counts of robbery ang 6 na pulis Maynila na umano'y nang hold up at nanakit ng ilang taga Makati. Magkahalong lungkot at pagkadismaya ang nararamdaman ng hepe ng PNP na may mga pulis pa rin na nasasangkot sa iligal sa kabila ng pagtaas ng sweldo at allowance sa mga pulis. Napakahayop ng mga yan. Kung ako ang chief of PNP ay talagang latiguhin ko yan eh. Kung ako ang chief of PNP, ibibitay ko yan sa mga tulay sa plaza, ipatali ko yan sa poste sa plaza. Tsaka latiguhin ko at meron akong ibibigay na mga bato sa mga tao na dumadaan. Bato yung stone, hindi yung drug na bato. Ipabato ko yan hanggang sa madido, yung mga ganyan. Kailangan talaga dyan ng parusa na masakit na parusa para wala nang gagaya dyan ng mga iskalawags. Sayang ang pera ng bayan. Tapos mamamayan pang inuhold up. Pinagnanakawan, nire-rape yung mga babae, pinapatay, di ba? Ang gumagawa ay alam natin kung naka-uniforme. Palaging headline, pustahan tayo bukas. Mayroon na namang pulis na headline bukas. At ganun pa rin, Metro Manila pa rin yan. Dito sa Kabisayaan, konting pulis lang ang nadawit sa mga ganyan eh. Pero Metro Manila, dahil sa napakabilis ng takbo ng buhay doon, dahil sa napakaraming kabit ang mga pulis doon, dahil sa napakagastos ng buhay sa Metro Manila, kaya nagkaganyan yung mga pulis na yan. Yan ang pinili nila na buhay. Kung isa lang yung asawa nila, kasyang-kasya na yung 50 mil, yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya anong masasabi niyo dito, pulis, matulis? Anong masasabi niyo mga kababayan? Pag-comment sa ating comment section. At sa aking mga avid followers, maraming salamat. At sa mga bagong bisita sa channel, paki-subscribe. Yan ay napakalaking tulong. Hanggang sa muli, paalam. At ingat lang.